Maraming banda ang dumaan sa matinding hirap at mga pagsubok bago nakamtan ang kasikatan at tagumpay. Ang iba naman ay hindi pinalad na makilala o makalikha ng pumatok na kanta. Pero syempre, may mga banda din naman na mabilis lang na nakuha ang success ng halos overnight lang. At isang ang halimbawa niyan ay ang bandang tatalakayin natin ngayon, ang bandang Foreigner, ang nakalikha ng mga sikat na awiting I Want to Know What Love Is, Waiting for a Girl Like You, I Don't Want to Live Without You, Cold as Ice, at marami pang iba. Pero kahit masasabi natin ganun lang kabilis nakakuha ng kasikatan ang banda, ay kabaligtaran naman ito sa dinanas ng founder nito. Bago pa nabuo ang Foreigner, ay naging homeless naman ito sa ibang bayan. Nawalan ito ng tinitirahan dahil sa sobrang pagtitiwala sa isang kaibigan. Halika at atin pang mas alamin ang istorya sa likod ng isa sa mga bandang minahal at hinangaan ng maraming Pilipino, ang Foreigner. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe at ilike na rin ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol! Magsisimula ang legendary na karera ng Foreigner sa founder at gitarista nito na si Mick Jones na nagmula sa England. Nagsimula itong pasukin ang mundo ng musika noong 1960s kung saan nga ay naging miyembro ito at songwriter ng iba't ibang banda. Sa taglay na talento nito mga idol ay nagawa pa nga nitong magkaroon ng karera sa France sa murang edad at nagkaroon pa ng pagkakataong maging kaibigan ang The Beatles noong magkaroon ng tours ang mga ito sa France noong 1964. Nung mag-break ang banda nito ay nagpasya muna si Mick na bumalik muna sa sariling bansa sa England at doon nga ay nagbuo sila ng banda na tinawag nila na Wonder Wheel na kasama ang dating keyboardist ng bandang Spooky Tooth na si Gary Wright. Kalauna naman ay napagpasyahan na lang ng dalawa na ituloy na lang ang bandang Spooky Tooth kung saan nga ay dinala sila nang nakuha nilang katamtamang kasikatan doon sa New York. Pero masisira ang pagsasama ng dalawa dahil hindi pala ibinabayad ni Gary sa renta ng kanilang apartment ang perang ibinibigay ni Mick Jones sa kanya. Nagdulot ito ng pagpapalaya sa kanilang tinitirahan at kalaunan ay naging homeless si Mick Jones. Ang masama pa mga idol ay kakarecord lang nila ng album na Sana Isa Spooky Tooth pero nabuwag na sila dito ng tuluyan dahil umalis na si Gary Wright. Kaya noong panahon na yon mga idol ay nabasura lahat ang kanilang pinagpaguran. Nagpatuloy naman si Mick Jones at naging miyembro pa ito ng Leslie West Band pero nabuwag din agad ito. Kaya sa isang iglap ay nakita ni Mick Jones ang sarili na stranded sa US at isang bigong musician. Naisipan na lang nito na umuwi sa England para ipagpatuloy na lang ang pagiging dentist. Pero kagandahang palad mga idol ay pinigilan ito ng manager ng Leslie West Band at hinikayat muli na magbuo ng sariling banda. Nanghihinayang kasi ito mga idol sa talentong mayroon si Mick Jones sa pagsusulat ng mga kanta at dito nga ay nirecruit ni Mick Jones ang keyboardist na si Al Greenwood, drummer na si Dennis Elliott, multi-instrumentalist na si Ian MacDonald at pagkatapos ng napakaraming auditions at pagpipilian ay nakuha naman ni Lou Gramm ang pagiging bukalista at sa karagdagan ng bassist na si Ed Gagliardi ay nabuo nga ang bandang noong una ay tinawag na Trigger. Ang problema lang ay may iba ng banda ang nagmamay-ari ng parehas na pangalan kaya sa huli ay napilitan silang gamitin ang pangalang Foreigner dahil ang tatlong miyembro nila ay taga England at ang iba pang tatlo ay taga US naman. Kahit saan umano silang bansa na magpunta ay laging may Foreigner sa kanilang banda. Nakapirma ang mga ito sa Atlantic Records at na-release noong March 8, 1977 ang kanilang debut at self-titled album na Foreigner kung saan kabilang ang mga singles na Feels Like the First Time, Cold as Ice at Long Long Way From Home. Pumalo agad ito sa number 4 ng Billboard 200 at na-certified naman bilang 5 times platinum. Sa isang iglap mga idol ay naging superstar status na agad ang banda na nagkaroon agad ng kakayahang makapuno ng malalawak na venues sa isinagawang tours ng mga ito. Kung ikukonsidera mga idol ang tindi ng kompetensya noong panahon na yon ng mga banda sa buong mundo ay kakailanganin mo talaga ang matinding talento, karisma at swerte para magtagumpay agad sa una pa lang na
album, pero ipinakita naman ng banda na hindi tsamba ang una nilang album dahil noong June 20, 1978 sa pangalawa nilang album na Double Vision ay umakyat pa sila sa number 3 ng Billboard 200 at na-certified pa bilang 7 times platinum album sa US. Andito ang mga singles na Hot Blooded, Double Vision at Blue Morning Blue Day. Sinundan nila ito agad ng pangatlong album na tinawag nila na Head Games na inirelease noong September 11, 1979 kung saan namang kabilang ang mga singles na Dirty White Boy, Head Games, Woman, Love on the Telephone at I'll Get Even With You. Pero hindi naging masaya ang bukalista ng mga itong si Lou Gramm dahil pakiramdam nito ay hindi nila natapos ng ayos ang album dahil tinanggal nila nung panahon na yon ang bassist na si Ed Gagliardi. Matigas umano ang ulo nito kaya hindi nito kasundo ang iba pa niyang mga kabanda. Ipinalit nila dito ang bassist na si Rick Wills at tulad nga ng inaasahan ay bumagsak lang ang album na ito sa number 5 ng Billboard 200 at na-certified lang muli sa 5 times platinum. Hindi pa dito natapos ang pagbabago ng Foreigner dahil habang tumatagal ay nade-develop na rin ang skills ng bawat miyembro lalo na sa paglikha ng mga kanta. Pero ang resulta mga idol sa pagdami ng nagsusulat ng mga kanta ay sa pagdami din ng nangingialam sa kung ano ang style ng musika na tatahakin ng banda. Kaya bilang founder at masasabing may-ari ng banda ay tinanggal ni Mick Jones sina Ian MacDonald at Al Greenwood para mag-focus lang ang songwriting at control ng banda sa kanya at bokalistang si Lou Gramm. Mula noon ay nagpatuloy ang Foreigner bilang quartet o 4 lang ang miyembro. Noong July 3, 1981 ay na-release ang pang-4 na album na 4 kung saan namang kabilang ang mga hit song na Argent, Waiting for a Girl Like You at Jukebox Hero. Dito ay pinagharian na nila ang ibabaw ng Billboard 200 at muling umakyat sa 6 times platinum ang benta ng album. Sinundan nila ito ng panglima na Agent Provocateur noong December 14, 1984 pero bumagsak na itong muli sa number 4 at na-certified lang muli na 4 times platinum. Ganun pa man ay kabilang naman dito ang nag-iisa nilang number 1 hit single sa US na I Want to Know What Love Is. Sa panahong yun mga idol ay isa na sa mga pinakamalaki at pinakarespetadong banda ang Foreigner sa napakaraming bansa sa buong mundo. Pero sa paglawak ng connection ng banda ay nagsimula na din maging parte si Mick Jones ng album ng iba pang mga sikat na artist tulad ni Van Halen, Bad Company at Billy Joel. Na i-release ng Foreigner ang pang-anim nilang album noong December 7, 1987 ang tinawag nilang Inside Information kung saan naman ay kabilang ang mga singles na Say You Will at I Don't Want to Live Without You. Pero bumagsak na sila dito sa number 15 ng Billboard 200 at na-certified na lang ding platinum ang album. Epekto na rin siguro ito mga idol ng kawala ng focus ni na Mick Jones at Lou Gramm dahil kasabay nila ng pagbuo ng album na ito ay nagbubuo din sila ng kani-kanilang solo albums. Naging resulta na rin ito kalauna ng pag-alis ni Lou Gramm sa Foreigner at nirecruit naman ni Mick Jones ang bagong bukalista na si Johnny Edwards. Na-i-release ng mga ito ang pang-pitong album na Unusual Hit noong June 14, 1991 pero no chance na mga idol dahil bukod sa malaking dagok sa kanilang mga fans ang pagkawala ng original na bukalista ng banda ay panahon na din yon ng pagpasok at paglakas ng grunge music era. Bumagsak na lang ito sa number 117 ng Billboard 200 at hindi na nakabenta pa ng ayos. Nasundan na rin yon ng pag-alis ng drummer na si Dennis Elliott at bassist na si Rick Wills at dito na nagsimula na magpapalit-palit ng miyembro ang banda at kahit bumalik pa ang original na bukalistang si Lou Gramm noong 1992 ay nilangaw pa rin ang sumunod nilang album na Mr. Moonlight noong October 24, 1994. Nag-focus na lang dito ang banda sa mga tours pero sumailalim na rin sa surgery ang bukalistang si Lou Gramm para alisin ang kanyang brain tumor. Kinailangan ng sobrang habang panahon bago nito na ibalik ang kanyang magandang boses at bago pang maging komportable muli sa ibabaw ng
stage. Bumalik ito agad sa pagtutur noong naging maayos ng muli ang pakiramdam nito. Pero pagpasok ng 2003 ay umalis ng muli sa banda si Lou Gramm, kung saan ay naiwan nga si Mick Jones bilang nag-iisa na lang na original na miyembro ng Foreigner. Inabot ito ng 1 taon bago nakapagpasya kung ano ang gagawin niya sa kanyang banda. Nasa huli ay nagpasya itong humanap na lang ng mga bagong miyembro na makakasama niya sa mga tours at mga konsyerto. Dito na pumasok ang bagong bokalista na si Kelly Hansen. Muli silang nag-focus sa mga tours kasama ang iba pang mga banda mula sa old era, at noong September 29, 2009 ay nakapag-release pa sila ng pang-8 pang album na tinawag nilang Can't Slow Down, na pumalo pa sa number 29 ng Billboard 200 at na-certified pa na gold album. Ito na mga idol ang kanilang naging pinakahuli na studio album, at tulad ng napakaraming banda mula 70s, 80s at 90s ay nagpapatuloy pa rin ang Foreigner sa pagtutur hanggang sa kasalukuyan nating panahon. Nagkaroon pa ng reunion ang mga ito sa kanilang 40th anniversary tour na ginanap naman noong taong 2017. Nilahukan ito ni Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood, Ian MacDonald at Rick Wills, at nasundan pa nga ito sa mga sumunod pang mga panahon. Sa kasalukuyan mga idol ay pumanaw na sina Ian MacDonald at Ed Gagliardi, habang ang bandang Foreigner naman ay magsasagawa na ng kanilang farewell tour ngayong taon ng 2023 na magtatapos naman sa sunod na taon. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang banda ng 9 na studio albums, 7 live albums, 20 compilation albums at 47 singles. Bumenta sila ng mahigit sa 80 milyong records sa buong mundo at nananatiling kasama sa listahan ng mga greatest rock bands of all time. Ano ang opinion mo sa bandang ito? Pag-usapan natin yan sa comment section. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.